I seek your face, longing for you in the secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me your road to know. I trust in you alone. Trust in you alone, my saving grace, my endless love, deeper and deeper. I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. As the waters cover the sea,
stories of pagans soaring high above my feet. I rest in your open arms of and I will rise on the wings of eagles, soaring high above all my fears. I'll rest in your open arms of love, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, I'm falling in love with you, my one desire, my only truth. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. Falling in love with you. Okay, magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Tayo ay morning service na naman, ng linggo, at tayo ay binibigyan ng Panginoon ng patuloy na pagkakataon na manambahan. Kahit sa ganitong sistema na video ay makarating sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Panginoon. At alam ko naman mga kapatid na kayo ay maaaring nandiriyan sa inyong mga bahay at kung pwede ay pakinggan nyo ang ating mensahe at hanggang matapos nang sa gayon makuha natin ang mensahe nating pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po ay mahigit na 1 taon na sa ganitong kalagayan. Balit, ang napakahalaga dito ay ang mensahe ng Panginoon. Na kung titingnan natin ay may kinalaman sa ating mga kalayaan na labis-labis na ini-enjoy natin kahit masama ay ginagawa natin at sinasabi natin, wala sa akin makakapigil sapagkat ako ay may kalayaan. At sa gabing ito, sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa katotohanan, kalayaan. At nais ko muna kayong dalhin sa panalangin at maiksing panalangin na upang makita natin na ang Panginoon ay sumasa atin, idalangin natin at ang ating pangunawa sa lahat ng ito. Ano man ang ginagawa natin kung walang basbas ang Panginoon, wala pong mangyayari. Kaya po, hilingin natin ang bendisyon ng ating Diyos sa ating gagawin sa umagang ito. Panginoon aming Diyos, maraming pong salamat. At inaangkin po namin ang iyong banal na bendisyon sa gagawin namin. Sana, Panginoon, ang bawat isa ay maliwanagan ng tungkol sa katotohanan at sa aming lakad bilang mga mananampalataya ay aming makita kung kami ay lumalakad ng ayon sa iyong kalooban. Panginoon, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at ang iyong Santong Espiritu ang siyang
gumabay sa amin sa aming gagawin. Maraming pong salamat sa pangalan ng Kristo. Amen. Ang ating pag-aaral sa umagang ito ay about encountering the truth. Encounter with the truth. Ang pamagato ng ating pag-aaralan. At ang unang babasahin natin ay 1 John chapter 5 verse 20. Napakaganda ng sinasabi ng talata sapagkat po ako'y naniniwala na ang Biblia ang ating batayan, ang ating pananalig sa ating Panginoon. Basahin ko po sa inyo ang 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us the understanding so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ, that is the true God in eternal life. Alam niyo mga kapatid, wala naman sa atin nakarating sa ating pinapupuntahan ang hindi natin alam. Ang isang lugar, kung lugar man yan, dapat alam mo kung paano puntahan. Sa ating pananalig sa Panginoon, Hesus Kristo, kinilala natin siya, kung kaya sabi dito, and we know the Son of God has come. Totoo po na ang Panginoong Hesus Kristo ay dumating. Sinugo ng Ama. And has given us understanding. Hindi po tayo binigyan ng ang mga mananampalataya po ay may katalinuhan at may pag-unawa so that we may know Him who is true. Totoo po siya. And we are in Him who is true. Inulit-ulit ng Panginoon. Inulit-ulit sa talata. In His Son, Jesus Christ. This is the true God in eternal life. Walang mananampalataya ang magsasabi na alam niya lahat. Na naging mananampalataya siya sapagkat alam niya na lahat. Hindi po. Binigyan tayo ng impormasyon ng Panginoon. Sabi nito. Kung kaya't mga kapatid, ako'y naniniwala na ang katotohanan ang siyang ating dapat prinsipyo ng ating buhay. Ang katotohanan ay dapat maging prinsipyo ng mga tao. Babasahin ko sa inyo mga kapatid. Yahweh is the God of the truth. According to Isaiah chapter 65 verse 16. Jesus is the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. The Holy Spirit is the Spirit of truth. John 16 verse 13. The Word of God is the Word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15. We know we cannot encounter the God of Christianity without encountering the truth. Hindi po mangyayari yan. Kung nakikilala natin ang Panginoon na nalaman natin ang katotohanan, kaya tayo naging mananampalataya. Nakita natin ang katotohanan, at ang katotohanan na yan, ang sabi sa ating teksto, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang sabi ng Biblia. Ang katotohanan na yan ay ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng itong binasa ko, nakalagay ito sa Biblia. Yahweh is the God of the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Puri na sa Bible. The Holy Spirit is the Spirit of truth. Sa John chapter 16 verse 13. So we cannot encounter the God of Christianity without encountering the truth in the Bible. Ipinahayag si Kristo. Sinabi sa Biblia, si Kristo ipinakilala sa atin sa banal na kasulatan. Kung kaya't ako'y naniniwala na ang buhay natin
sa panahon ngayon, kung ikaw ay isang Kristiyano, ang prinsipyong tinatanganan natin ay prinsipyo na nanggaling sa Biblia. Sapagkat sinasabi ng Biblia, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo. Maliwanag na sinabi po yan sa banal na sulatan. So ano ngayon ang gamit natin sa katotohanan? Nung tayo ay naging mananampalataya, ang sabi dito, we need the truth for genuine conversion. Hindi tayo maaaring maging Kristiyano kung hindi tayo nakumbinsi, kung hindi natin nasumpungan ang katotohanan. We need the truth for genuine conversion. Ang sabi po rito, biblical faith begins in the mind with the knowledge of the truth and work itself out through the will when one personally trusts Christ for the forgiveness of sin and of eternal life. Nalaman natin yan na si Kristo lamang ang makakapagpatawad sa ating mga kasalanan. At siya lamang ang makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Kung kaya't iyan ang pinanghawakan natin nung tayo ay makakilala sa Panginoon, simula nung tayo ay makonvert to Christianity. Kami po ay matagal na naging sa kabila ng pananampalataya. Sa katunayan, mayroon po kami sariling imahe na naroon po sa aming barangay. Pinagkatiwala na ng aming tatay kasi ang tatay ang siyang nagmana noong imaheng yun, Sagrada Familia ng imahe. Pero nung kami magkaroon ng pananampalataya, ang nanay ko, dinala kami sa pananampalatayang ito. Kaya sabi dito, biblical faith begins in the mind with knowledge of the truth and work itself out through the will when one personally trusts Christ for the forgiveness of sin and of eternal life. He is the eternal life. Christ is the eternal life. He is the giver of life. Sabi ng Biblia. Ang sabi niya sa ating prayer meeting nung nakalipas, ngayon din isasama kita sa paraiso. At yun ay ipinangako ng Panginoong si Kristo at the point of death nung isang kriminal nasa kanyang kanan. Kaya mga kapatid, tayo nakaalam ng katotohanan at ang katotohanan na yon ang siyang ating kaalaman ng katotohanan na yon at yun dahil sa ating personal will tayo nagtiwala sa Panginoon sa Kristo bilang tagapagligtas sa ating kasalanan. Ang sabi nga natin, He is our sacrificial lamb. Ang ibig sabihin niyan mga kapatid, siya ang ating kahalili sa parusahan ng Ama. At siya ang giver ng life, ng buhay. I am the way, the truth, and the life. Sabi nga ng Panginoon natin. So dito mga kapatid, kinakailangan makita natin na ang conversion ay kinabibilangan ng pagsisisi sa kasalanan. Faith begins. Conversion involves repentance and faith, a decision of mind and will in response to the truth. Tayo po tumutugon sa katotohanan. Once na nalaman natin ang truth, tayo ay hindi natin magawa na hindi tayo tumugon. Kaya tayo nag-response. Repentance means change of mind, change of heart, change of ways, change of life, estilo ng buhay. Kaya sabi dito,
That is an acknowledgement that man's way, all the way of man, is wrong and evil. Ako nung ako'y nagtatrabaho pa sa kumpanya, nakita ko na lahat ng kalakaran, lahat ng pakikipagbarkada sa kumpanya ay puro pagsalangsang sa katotohanan. Pero ang sabi dito, acknowledgement that a man's way are wrong and evil. Dapat tayo makapag-conclude ng ganon. Hindi tayo manatili sa pamumuhay na characterized by wrong and evil life. At sabi dito, we have to acknowledge that God's way are right. Sinasabi ng Biblia na tayo na ito ang lalakaran mo. Iwanan mo yun. Iwanan mo ang mga dapat mong iwanan na contrary sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman lahat ay contrary sa kalooban ng Panginoon. Pero kung ang susundin natin ay kalooban natin, palagi tayong kontra. Palagi tayong opposite sa kalooban ng Panginoon. Kaya yan ang dapat natin makita. God's way are revealed in the Bible. Ipinakita sa Biblia. Reveal sa Biblia ang katotohanan. And we repent by knowing the truth. Binabago natin mga bagay-bagay dahil nalaman natin ang katotohanan. Sabi dito sa pangalawa, truth is necessary for Christian living. Kung ikaw ay isang mananampalataya, hindi ka makakapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon kung hindi mo alam ang katotohanan. Knowledge of the truth should determine how we live and help us to live above our negative feeling and emotion. Kadalasan tayo, pag ang katotohanan na sinasabi ng Biblia, kinakalimutan natin at tayo minamaniobra ng ating mga negative feeling para tayo nagmamakaawa sa publiko o sa Panginoon. Para tayong kawawa. Ang feeling na ganyan ay emotion yan. At ang emotion ay nagmabago-bago. Ngayon ay ganito ang iyong pakiramdam. Ngayon ay bukas ay mamaya, iba na naman. Pero ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang katotohanan ay permanent sa lahat ng bagay. Truth is permanent. Kaya sabi dito, dapat tayo magkaroon ng pananampalataya sa katotohanan at sa ating tagapagligtas. Iyan ang dapat natin na tingnan sa oras na ito. Sa pangatlo nating puntos, truth is reliable guide, not emotion. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 1, verse 1-22. At chapter 1, 1 Peter chapter 1, verse 22. Ang sabi dito, since you have in obedience to the truth, purified your soul for a sincere love and of the brethren, fervently love one another from the heart. Alam niyo mga kapatid, ang puso natin ang siyang pinanahanahanan ng katotohanan. Ang tawag po diyan ay staging area ng katotohanan. Lahat ng nare-receive natin na impormasyon ay nasa puso at sa ating isipan. At iyan po mga kapatid, kung ang katotohanan ay alam mo, hindi po yan nababago. Ano man ang gawin natin, ang truth ay truth. Ang katotohanan ay katotohanan.
Kaya ang sabi natin dito, truth is a reliable guide, not emotion. Yan ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 1, verse 22. Ang ating kaisipan ay ang sabi dito sa teksto, ay nagkaroon ng purification. Inayos ng Panginoon ang ating kaisipan. Sa ating pagsunod sa katotohanan. Katotohanan naman muli. Kung kaya't mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat ang namamayani sa iyong puso ay pag-unawa, pag-ibig sa kapwa. Iyan ang nangyayari sa bawat pamilya sa ating kapanahunan. Nang iba-iba ang pasya. Nang iba-iba ang pangatwiran. Kaya hati-hati ang pangatwiran. Hindi natin mabibigyan ng lugod ang Panginoon doon. Kapag hindi tayo guided by the truth. Ang sabi ng Biblia, ang mga ama ay huwag hahamunin ang bata, hindi natin ipoprovoke para sila ay magkasala. Ganon din ang ina ay siyang dapat maging guide, maging ilaw ng tahanan. Yan ang sabi ng Biblia. At sabi po roon, ang mga anak naman ay dapat maging masunurin sa kanilang mga magulang. Yan po ay katotohanan na hindi po natin pwedeng baguhin. Alam ko po na tayo ay hindi perfecto, pero iyan ang guidelines ng Panginoon. Ang katotohanan, truth is a reliable guide, not emotion. Kaya mga kapatid, ang sabi pa dito sa pang-apat, truth is reliable, not experience. Galatians chapter 1, verse 8 and 9. Babasahin natin. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Kung ang pamumuhay, kung ang gospel na yan na kanyang pinapananganan ay hindi gospel mula sa Biblia, sabi ng banal na kasulatan, talikuran natin yun. Talikuran yan. He should be accursed. He is to be accursed. Iiwaksi natin yun. As we have said before, I say to you again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you receive, he is to be accursed. Dapat pong iwaglit natin, talikuran natin. Wag po nating, ang sabi dito, ang curse po, wag po nating sumpain. Pero dito sabi dito, pwede nating sumpain yan sa pamamagitan ng pagtalikod sa ganung katuturuan. That is not the truth. Hindi po tayo mabubuhay sa mundong ito kung ang ating paninindigan ay hindi nakabatay sa katotohanan. Ang iba ay naninindigan ang buhay ito kapag ikaw dito ay sapat-sapat, tama na yon. Napatunayan natin na kahit ikaw mamuhay ng sapat sa mundong ito, kung wala kang pananampalataya sa ating Diyos, walang mangyayari sa buhay mo. Sapagkat lahat ang gagawin mo, kung hindi mo nakikilala ang Panginoon, ay salungat kanyang kalooban. Kaya yan ang sinasabi dito. Kinakailangan maingat po tayo sa Ebanghelyo. Once, mayroon akong tinanong isang busy sa Bible School, ano ikaw kung pangunawa mo sa Ebanghelyo, Gospel, or Good News? Ang sabi niya sa akin, maliwanag, hindi ko po pwede makalimutan ang sabi niya. Ang Gospel daw ay matatagpuan mula sa Genesis hanggang Revelation. Tama naman yun. Pero ang Gospel na tinutukoy ng Biblia, yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3.
na si Kristo ay pumunta rin sa lupang ito, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya, at ipinatay sa maling paghuhusga, at nabuhay na magbuli para sa atin mga mananampalataya. Ibig sabihin, tagumpay sa pagtutubos ni Kristo tayo. Si Kristo, ay nagtagumpay sa pagtutubos sa kanyang ginawa, sa kanyang misyon sa mundong ito. Ang sabi nga niya, He was crucified for our transgression. Ang sabi ng Biblia. Hindi man lang siya umimik, sabi sa Biblia, sa Romans. Siya ay ipinako, hindi man lang sa nagreklamo. Sabi niya kay Peter, huwag mo ako ipagtanggol. Kasi kung susuwayin ko ang kalooban ng Ama, ngayon din ako'y mag-uutos ng laksalat ng anghelis at hindi mapapahintulutan ang mga taong ito na ako ay ipako. Pero ako'y pumunta sa lupang ito upang ialay ko ang sarili sa katubusan ng mga makasalanan. At kung kaya mga kapatid, tayo ay beneficiary ng katotohanan. Truth is reliable, not experience. Ang sabi nga natin dito sa Biblia, many will say to me in that day, Lord, Lord, did not I prophesy in your name, and in your name cast out demons, and I in your name perform many miracles, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, everyone who hears this word of mine and act on them may be compared to a wise man who built his house upon the rock. So ang katotohanan mga kapatid, ang Panginoon binigay sa atin ang katotohanan ng mga binanggit natin mga kapatid. Dapat ipamuhay natin. Ang sabi ni Santiago, ipakita mo ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng iyong gawa. At ipapakita ko rin. Pero, po dito lahat din yan. Ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking pagsunod. Kung kaya mga kapatid, ang kailangan sa bawat mananampalataya, kung ano ang alam mong katotohanan, ay dapat mong lakaran. Dapat mong ipatupad sa buhay mo. Dapat mong sundin ang katotohanan na nakasaad sa Biblia. Sabi nga natin, ang katotohanan, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Tayo bibigyan ng kalayaan ng katotohanan. Iyan po mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung kaya't iyan ay challenge sa bawat isa sa atin, na dapat po tayo mamuhay sa loob ng katotohanan, yung sinasabi ng Biblia. Kung ano sinasabi ng Biblia, na katotohanan, ay sundin po natin. Minsan po tayo ay, ang ginagawa natin, na tayo nagpapatawag na Kristiyano, pero tayo ay hindi namumuhay bilang isang Kristiyano. Ang ating ginagawa ay gawain na baluktot. Ang ating ginagawa ay pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Iyan po, mga kapatid, ay hindi pamumuhay ng isang Kristiyano. At ang sabi ng Biblia, ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga patotoo, mga buhay na testimonyo. Kung kaya't mga kapatid, sa puntong ito, titingnan natin ang 4 na katanungan na pwede na breakout question na maaari nating i-discuss sa hapong ito.
sa ngayong hapon, sa inyong mga small group. At mga kapatid, ito ang unang tanong. Do you know the truth as John 14:6? Sabi dito, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. Pangalawang tanong, have you experienced freedom in Christ? As John chapter 8 verse 32 say, John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Alam ba natin ang katotohanan kung kaya tayo nakakagawa ng mga bagay-bagay na may kalayaan sa paningin ng Panginoon sapagkat tayo gumagawa ng katotohanan? Kung hindi paglabag sa Panginoon, sa kagustuhan ng Diyos ang ating ginagawa, tayo ay malaya. Malaya po tayo. Ang pangatlong katanungan, when was that specific time you have encountered the truth of the Bible? Na-encounter na ba natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia? Nakikilala niyo na ba ang mga katotohanan na sinasabi ng Biblia? Alam niyo ba ang mga katotohanan na sinasabi ng Biblia? Tungkol ang guidelines ng Panginoon sa ating buhay espiritual. Marami po sa sinasabi ng Biblia. Isa na nga dyan po, halimbawa, Hebrew 11:25. Ang sabi sa Hebrew 11:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, as we know the day approaching. Yan po mga kapatid, ang Hebrews 11:25 ay tumutukoy po sa pananambahan. Ang pananambahan po, hindi po natin ipinagpapalit sa ating pansariling mga lakad. Ang araw ng pananambahan ay araw ng Sabat, sabi sa Biblia. Pang-apat sa commandments ng Panginoon. Na dapat po, hindi po natin yan nilalapastangan sa pamamagitan ng pansarili nating mga lakad. Igalang natin ang Diyos sa araw ng linggo. Kasi yan ang ibinigay niyang araw ng pananambahan. Pang-apat na katanungan, are you sensitive in the presence of the Holy Spirit? Alam naman natin, ang banal na Espiritu ay nasa ating puso. We become the temple of the Holy Spirit. Kung tunay kang may banal kang Espiritu, unti-unti binabago ang buhay natin. Ako dati noon, manginginom, basaguliro. Pero nung ako'y maging Kristiyano, unti-unti ko na po yung hiningi sa Diyos. At tinulungan ako ng Panginoon na baguhin ang sarili ko. Sapagkat hindi ko talaga mababago ang aking sarili. At alam mo naman ang ginagawa ng isang tao na balasubas. Kapatid, hindi ko na po ulit-ulitin yun. Hindi ko na pwedeng kung maalala ko ang mga bagay na yun na aking ginagawa noon, mga kabataan ko pa, nakakatawa at nakahiya. Pero yun ay totoo. Sabi ko, Panginoon, mahirap baguhin. Pero binago ng Panginoon. Sa Shaw Boulevard na yan, mga kapatid, sumakay ako sa motorcycle. Hindi ko nalaman yung aking sapatos. Nahagip na ng rayos ng motor. Wala na yung kaliwa kong sapatos. At alam mo mga kapatid, after mga 2 years o 3 years yata yun, napilay ako kaliwa rin. Nabali yung aking sakong. Kaya kung ikaw ay alam mo ang katotohanan at ikaw patuloy na sumasalungat sa Panginoon, ikaw ay parurusahan ng Diyos. Papaluin ka hanggang tumino, hanggang makita mo na ikaw ay
dapat lumakad sa katotohanan. Ang pang-apat nga, ang sabi ko dito, are you sensitive in the presence of the Holy Spirit who is in you? Kaya po, yan po ay paghamon, challenge sa bawat isa sa atin, na kung alam natin ang katotohanan, dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Sa ating take-away, ito po, trusting in Christ as your master is trusting your whole being to the Savior. Si Kristo ang ating master, and at the same time, Christ is our Savior. Sana tumatak sa ating mga puso ang mga bagay na yan upang ating mapaglimi-limi na sa hinahaba-haba ng panahon na ito ay gabayan tayo ng Panginoon. At kahit walang problema, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Sa puntong ito tayo mananalangin ng pagwawakas. Panginoon, you are in control of everything. Kaya Panginoon, ang lahat ng yan ay dinadala namin na sana Panginoon, ikaw na po Panginoon ang mag-control sa lahat ng yan. Ikaw na Panginoon ang magpasya sa lahat ng yan. At sa pangalan ng Panginoon Kristo, hinihiling namin ang lahat ng ito. Amen.
Good morning po sa ating lahat. I hope and I pray that everyone are safe at the comfort of their home. So, dumako na po tayo sa ating breakout questions. So, yung breakout questions po, makikita natin later on after this. So, ito po yung mga katanungan na share based on the message po na naganap kanina ng bawat small group. So, kung ikaw yung tao ngayon na nanonood na wala pang small group, this is the best time for you to have one. Just comment your name down below and may mag-assist po sa inyo. And also, kung kayo po yung may small group na pero wala pang discipleship, so this is the best time as well for you to have one. Just comment your name down below or you can coordinate with your small group leader para po ma-assist kayo. Okay, naman na po tayo sa ating tithes and offering. So, pwede po natin pagpatuloy ang ating pagbibigay through this GCash and video account na makikita natin sa screen po natin.